Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa araw ng Biyernes sa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang ating unang pagbasa at ang ebanghelyong narinig ay parehong nagbibigay ng importansya sa pananalangin, sa paglapit sa Diyos, sa pakikiusap sa Diyos. Mula sa unang pagbasa hango sa unang aklat ni Samuel, sa pamamagitan ni Samuel ay nailapit ng mga tao ang kanilang kagustuhan sa Diyos. Gusto namin magkaroon ng hari. Bagamat sinasabi ni Samuel sa kanila kung ano ang consequence ng kanilang hinihingi, naging matigas ang kanilang loob. Gusto namin na magkaroon ng hari. At dito sa kagustuhang ito ng tao, sinabi ng Diyos kay Samuel, ibigay mo ang kanilang hinihingi. At sa mga susunod na araw, maririnig natin na talagang pagkakalooban sila ng kung ano ang kanilang hinihingi. Ipagkakaloob sa kanila ang isang hari na mamamahala sa kanilang bayang Israel. Pero kung susundan natin ang kwento sa kasaysayan ng bayang Israel, sa dinami-dami ng kanilang mga naging hari, wala doon ang naging modelo, huwaran, perpekto, sapagkat ang tunay na hari ay ang Diyos. Ang tunay na hari ay ang Panginoon. Pero hindi ito makita ng mga tao. Lagi silang naghahanap ng kung ano sa tingin nila at kung sino sa tingin nila yung dapat na mamuno sa kanila ayon sa kanilang pamantayan. Gusto namin ng hari. Ito ang gusto naming maging hari. Kailan kaya darating sa kaisipan ng tao na ang hari na kinakailangan natin ay ang hari na walang iba kung hindi si Jesus? At dahil siya ang tunay na hari, di ba siya lang dapat ang bigyan natin ng tamang paggalang, pagrespeto at pagsunod? Sa Ebanghelyo, muli may inilapit ang apat na katao kay Jesus. Ipinakiusap nila, ipinanalangin nila kay Jesus na itong kanilang kaibigan na nararatay sa matinding sakit na halos hindi na makakilos, hindi na makatayo, ay mapagaling. At dahil sa kanilang pakiusap, dahil sa kanilang panalangin, ang paralitiko pinagaling, nakatayo, nakalakad, nakauwi. Ibinibigay ng Diyos ang kung ano ang hinihingi natin sa Kanya. Bagamat minsan, ibinibigay kahit alam niyang makakasama. Kasi makulit ka eh. Alam ko naman na hindi makakatulong sa'yo, pero paulit-ulit na hinihingi mo ito, kaya ibibigay iyan ng Diyos. Pero sa katapusan, doon tayo magsisisi. Bakit ba hiningi ko pa sa panalangin itong intensyon na ito? At doon magsisisi tayo sa huli. Pero doon sa mga ganitong pagkakataon, patuloy na naririyan ang tulong at biyaya ng Diyos. Hindi niya tayo sisisihin. Hindi niya sasabihin, ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi iyan ang para sa iyo. Pero naging makulit ka, kaya ibinigay ko sa iyo para malaman mo ang kung ano ang dapat mong malaman. Matutunan ang dapat mong matutunan at tunay na magkaroon ng pagsisikap na kilalanin ang Diyos na siyang iisang Diyos lang
Kilalanin ang hari na walang iba kung hindi ang Diyos, at siya lamang ang hari at wala nang iba. Ito sana yung napakagandang maging realization kapag may mga nangyayari sa ating buhay na hindi ayon sa kagustuhan natin. Ito sana yung maging kaisipan natin na ang dapat na binibigyan natin ng importansya sa ating buhay, ang mas dapat talaga nating sinusunod ay ang kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen.